What? Oh my goodness, Samantha. Huwag mong sabihing nagkakagusto ka na sa lalaking yon, buliyaw ni Lily sa kanyang kaibigan, puno ng pagkabigla. Nakayuko lamang si Samantha, habang patuloy na siniserbisyo ng kanyang kaibigan ang kanyang mga opinyon. Pero anong magagawa ko kung nagkagusto ako sa kanya? Alam ko magkaiba kami ng mundong ginagalawan, pero libre naman ang mangarap, hindi ba? Malay mo, magkagusto rin siya sa akin, sagot ni Samantha, na puno ng pag-asa. Kung sa panaginip siguro mangyayari yan. Sa totoong buhay, himala na lang ang makapagsabi na totoo yan. Saka, haller. As if naman na pwede kang lumapit diyan sa lalaking yan. Ano? Hay, ewan ko sa'yo kung kaibigan nga ba talaga kita. Tugon ni Lily, na tila nag-aalala sa kanyang kaibigan. Tara na nga, umuwi na tayo, yaya ni Lily. Nasa malayong probinsya sila nakatira, at dahil hindi nakapagtapos si Samantha sa pag-aaral, ang tanging mapapasukan niyang trabaho ay ang maghanap ng gulay sa palengke. Minsan may kita sila, minsan wala. Kaya't naisipan niyang magtrabaho na lang sa Maynila, kahit katulong man lang, para kahit papaano ay makapagbigay siya sa kanyang ina. Kuya, anong tingin mo kung magtrabaho na lang tayo sa Maynila, Day? Sigurado akong maraming naghahanap doon na magtatrabaho, kahit katulong lang. Hindi ba, mungkahi ni Lily kay Samantha, na puno ng pag-asa. Ang tanong, ano bang ipapamahagi o anong kita ko ngayon? Reklamo ni Samantha, na tila nawawalan ng pag-asa. Bakit ikaw lang ba? Atirin naman ako. Kaya nga minsan nakakapagod ng tumira sa probinsya. Naisip ko ring magtrabaho sa Maynila, para makakita tayo ng bagong mukha. Hindi yung pabalik-balik na lang ang mga mukha natin dito. Buti sana kung maraming gwapo't maganda rito, sagot ni Lily, na tila umaasang makahanap ng bagong oportunidad. Ewan ko na lang, natatawang sabi ni Lily, na nagbigay ng ngiti kay Samantha. Nakitawa na rin si Samantha sa kanyang kaibigan. Tila nagiging magaan ang kanilang usapan. Loka ka talaga, sabi ni Samantha, na puno ng saya hanggang sa makarating sila sa kanilang tahanan. Okay, dito na lang ako. Bukas na lang ulit, okay. Bye. Kumaway si Samantha kay Lily bago siya pumasok sa kanilang bahay. Magandang hapon po, Nay. Mano po, bati niya sa kanyang ina, na may ngiti sa mukha. Kaawaan ka ng Diyos, anak. May merienda sa mesa. Pumunta ka na sa kusina, sagot ng kanyang ina, puno ng pagmamahal. Opo. Opo palang kita ko ngayon ay ikaw na pong bahalang magbudget yan, ha? Salamat dito, anak. Ati ikaw tuloy ay nadadamay sa kahirapan natin. Dapat sanay nasa paaralan ka ngayon, sabi ng kanyang ina, na may lungkot sa tinik. Nay, huwag mo nang ituloy. Hindi po ako nagsisisi na hindi ako nakapagtapos. Lalong hindi ko po pinagsisisihan na kayo ang naging magulang ko. Mahal ko po kayo, Nay, kaya huwag ka nang masyadong mag-isip. Okay, matatag na sagot ni Samantha. Sage po. Pupunta muna po ako sa kusina, tugon ng kanyang ina, ngunit napabuntong hininga na lamang si Helen. Palaging yun ang sinasabi ni Samantha sa tuwing magkakausap sila. Nahihiya na siya sa anak. Dapat siya ang gumagawa, pero ito pa ang gumagawa para sa kanila. Naawa man siya sa anak, pero wala siyang magawa. Pabigay ni Kuya Eric para sa'yo daw yan, nakangiting sabi ni Oliver sa kanyang ete. Oy, may manliligaw na siya, natawa itong sabi. Tumahimik ka nga, Oliver. Anong may nanliligaw? As if naman papayag akong ligawan niya. Hello. For your information, hindi katulad niyang papayagan kung manligaw sa akin, kung hindi yung gwapo at macho. Higit sa lahat, may pera. Anong makukuha ko kay Eric? Baka bugbog siguro. Kasi adik nga yan, tapos ay rereto mo sa akin. Ay naku, ikaw talagang bata ka, sayo na yan para pag may gayuma yan, ikaw lang ang magagaya niya. Mahaba at puno ng damdamin na sagot ni Samantha. Tumawa naman ng malakas si Oliver, dahil sa sinabi ng kanyang ete. Si ate talaga, konti lang ang sinabi ko, ang haba na ng sagot mo. Pag totoong makapag-asawa ka ng mayaman, patapusin mo ako sa pag-aaral, ha? Gusto ko talagang maging piloto, nakangiting sabi ni Oliver. Naman, ikaw pa ba? Huwag kang mag-alala, magsusumikap si ate, para makapag-aral ka. Basta, huwag kang magbulakbol. Kailangan nating makatulong kay nanay at tatay, seryosong sabi ni Samantha. Itatatak ko sa isip at puso ko ang lahat ng mga bilin mo. Maraming salamat, Oliver. Kahit hindi ka nakapagtapos, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, upang ikaw ang maging tagumpay sa ating dalawa. Nakangiting sabi ni Sylvia, habang niyayakap ang kanyang kapatid. Halika na, sama-sama nating tikman ang banana kie na niluto ni nanay.
Sa likod ng pinto, hindi napigilan ni Helen ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi, dahil sa makabagbag damdaming usapan ng kanyang mga anak. Labis ang kanyang awa para sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanyang nararamdaman, wala siyang magawa dahil sa kanyang karamdaman. Tanging ang kanyang asawa at si Samantha ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Samantala, sa tahanan ng mga Aguero. Ano ang kailangan mo? Malamig na tanong ni Victor sa matandang kausap. Narito ako upang sabihin sa iyo na kailangan mo ng magpakasal kung nais mong manatili sa iyong kasalukuyang posisyon. Diretsahang sagot ng matanda. Napasandal si Victor sa sofa, matapos marinig ang sinabi ng kanyang lolo. At kung ayaw kong magpakasal, malamig na sagot ni Victor. Ibibigay ko ang iyong posisyon sa iyong pinsan, sagot ng matanda ng walang pag-aalinlangan. At sa tingin mo, madadala mo ako sa mga sinasabi mo. Kilala kita, lolo. Alam kong mahalaga sa iyo ang kumpanya. At alam kong hindi mo ito basta-basta maipagkakatiwala sa sinuman. Hindi basta-basta ang pinsan mo. Victor, siya ang iyong buong pinsan, kaya hindi siya ibang tao. Talaga? Ha? Sige, ibigay mo sa kanya ang kumpanya na matagal mong iningatan. Alam nating pareho ang background ni Monric sa pamamahala ng kumpanya, at alam kong hindi mo iyon nagustuhan. Kaya kung gusto mo akong ipitin, maghanap ka ng ibang paraan. Tumayo si Victor habang ang kanyang lolo ay napabuntong hininga na lamang. Hindi alam ni Don George kung paano niya makokontrol ang kanyang apo. Hindi rin niya ito masumbatan sa ipinapakitang ugali, dahil siya mismo ang nagturo sa apo kung paano maging matatag. Sana dumating ang araw na bago ako mawala sa mundong ito, makita kong may isang babaeng kayang paibigin at paamuhin ka. Mahinang sambit na matanda bago siya tumayo at umalis. Nakatitig si Victor sa papalayong sasakyan ng kanyang lolo. Alam niyang hindi siya titigilan na matanda, hanggat hindi nito nakakamit ang nais niya. Maraming babae ang nahuhumaling kay Victor. Hindi lamang siya mayaman, kundi ubod din ang gwapo, na siyang dahilan kung bakit halos lahat ng babae ay nahuhumaling sa kanya. Arogante at masungi si Victor bilang CEO, kaya't lahat ng kanyang mga empleyado ay natatakot sa kanya. Ganon siya kinatatakutan ng lahat. Habang abala si Victor sa kanyang trabaho, nagdaan ang mga araw. Sir, narito na po lahat ng pinapagawa niyo, sabi ng sekretarya habang nilapag ang mga ula. Tiningnan ito ni Victor. Kumpleto ba ito? Po, sir, sagot ng sekretarya. Sige, makakalabas ka na. Agad na tumalikod ang sekretarya, at pagkalabas niya, sinuri ni Victor ang lahat ng ulat na ipinakuha niya. Anong balita? Pumayag na ba si Helen? Tanong ni Lily kay Samantha. Hindi ko pa nasabi, pero alam kong papayag si nanay, para may maibigay akong malaking tulong sa kanya. Sige, isama mo na ako diyan. Mabuti pang umalis tayo ng maaga. May pinsan si mama sa Maynila na doon nakatira. Doon na lang tayo habang naghahanap ng trabaho, mungkahi ni Lily. Talaga? Mabait ba ang kapatid ng nanay mo? Baka pagdating natin doon, palalayasin tayo, nag-aalangan na tanong ni Samantha. Ano ka ba? Mabait yung tiya kong yon. Mana kay mamang ugali nun. Payag ka na para makapagpaalam na ako kay mama. Sige, magpapaalam na rin ako kay nanay, nakangiting sagot ni Samantha. Walang pagtutol si Helen sa desisyon ni Samantha. Basta't mag-ingat lang ito pagdating sa Maynila. Agad na umalis ang magkaibigan upang maghanap ng trabaho, at maswerte sila dahil mabait ang tiyahin ni Lily, kaya't nakahinga na maluwag si Samantha. Anong trabaho ang gusto ninyong pasukan? Tanong ni Aling Bebes sa kanyang pamangkin at kay Samantha. Kahit ano po, Aling Bebe, basta't marangal. Kahit tagahugas o katulong, okay lang po sa amin, sagot ni Samantha. Naku, tamang-tama at kailangan ni Don George ng katulong ngayon. Pwede kayong dalawa doon, dahil dalawa ang kailangan niya. Don George. Sino po yun, tiya? Tanong ni Lily. Siya yung dati kong amo. Nagkita kami kanina, at sinabi niyang naghahanap siya ng 2 babaeng katulong dahil umuwi na ang kanyang katulong. Mabait po ba yung Don na yon, Aling Bebe? Baka katulad ng iba, minamanyak nila ang katulong nila. Meron pong ganun, hindi ba? Tanong ni Samantha na may pag-aalinlangan. Naku, huwag kayong mag-alala, mga iha. Mabait si Don George. Kaya nga ako nagtagal doon. Umalis lang ako noong pinahinto na ako ng pinsan ni Lily. Dahil nakapasok na siya sa magandang trabaho, na may malaking sahod. Ngayon, dito na lang ako sa bahay. Oh, ano? Payag na ba kayo para madala ko kayo bukas? Sage po, Aling Baby. Ready naman po kami palagi. Mabuti na rin po yan at magkasama kami ni Lily. Huwag kayong mag-alala, malaki kong magbigay ng sahod si Don George.
kaya talagang jackpot na sa inyo kung makapasok kayo bilang katulong. Parehong tumango ang magkaibigan at nagpasalamat kay Aling Bebe, puno ng pag-asa sa kanilang bagong simula. Kinabukasan, matapos kumain, kaagad na nagbihis ang magkaibigan. Tapos na silang magligpit ng kanilang gamit, kaya't nagbihis na lang sila. Sakay ng isang taxi, binaybay nila ang daan patungo sa kanilang bagong trabaho. Tahimik si Samantha, habang abala si Lily sa pagtatanong sa kanyang tiyahin. Napahinto si Lily sa pagsasalita nang huminto ang taxi sa tapat ng isang malaking gate. Nandito na tayo. Oh, sige na, baba na kayo, sabi ni Aling Bebe. Nagsibaba ang dalawa mula sa taxi, dala ang kanilang mga gamit, habang si Aling Bebe ang nagdoorbell at hinihintay nilang may magbukas. Chang, ang yaman naman pala ng amo mo dati. Ano? Ang laki ng gete, manghang sabi ni Lily. Sobrang yaman, Lily. May-ari sila ng isang malaking kumpanya, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong Asya, sagot ni Samantha. Kaya pala, sang-ayon ni Lily. Bumukas ang gate, at agad na pumasok si Aling Bebe. Sinundan naman sila ni Lily at Samantha. Halos malula si Samantha sa ganda ng bahay na kanilang pinasukan. Mula sa mamahaling mga vase, sa mga magagarang paintings, at sa sari-saring mamahaling gamit sa loob, nakakalulang tingnan. Grabe, sobrang ganda, sambit ni Lily habang tahimik na nakatingin si Samantha sa paligid. Pagdating nila sa sala, nakaupo ang isang lalaking sa tingin ni Samantha ay nasa 70s na. Magandang umaga ho, Don George, bati ni Aling Bebe nang nakalapit siya rito. Magandang umaga rin sa'yo, Bebe. Maupo kayo, anyaya niya sa kanila. So, sila na ba ang sinasabi mong papasok bilang katulong? Tanong niya. Opo, Don. Itong isa po ay pamangkin kong si Lily. Siya naman po ay ang kaibigan niyang si Samantha. Magkasama po sila galing probinsya. Paliwanag ni Aling Bebe. Ilang taon na kayo, mga iha? Tanong ng Don sa dalawa. 20 na po kami, Don, sagot ni Samantha. Ang babata niyo pa pala. May boyfriend na ba kayo? Tanong niya muli. Naku, Don, wala pa po kaming planong mag-boyfriend. Kailangan pa po kasi naming tumulong sa mga magulang namin para makapag-aral ang mga kapatid namin sa probinsya. Sagot ni Lily ng may determinasyon. Mabuti naman kung ganun. Ihatid mo muna sila sa magiging kwarto nila, Bebe, tapos bumalik ka dito at may bibigay ako sa'yo, sabi ni Don George. Sige po, Don. Halika na kayong dalawa, ihahatid ko kayo sa mga kwarto nyo. Agad na nagpaalam ang dalawa sa Don bago sumunod kay Aling Bebe. Okay lang ba kayo na magkahiwalay ng kwartong dalawa? Tanong ni Bebe sa mga dalaga. Okay lang po kami, Chang, sagot nila. Salamat pala, Chang. Parang mabait naman po si Don George, sabi ni Lily. Hindi lang basta mabait yan, sobrang bait niya, tugon ni Aling Bebe. Kaya magpapakabait kayo rito, ha? Opo, sabay na sagot ng dalawa, habang iniwan na sila ni Aling Bebe at bumalik kung saan naghihintay si Don George. Sigurado ka bang mabait yung kasama ng pamangkin mo, Bebe? Seryosong tanong ng Don. Nakasisiguro po ako, Don. Palaban din yan, at siya na lang ang inaasahan ng ina niya para makapag-aral ang kapatid niya. Wala ring trabaho ang tatay niya kundi sa construction. Kaya makakasiguro kayong kaya niyang gawin ang ipag-utos niyo sa kanya. Sagot ng ginang ng may katatagan. Maraming salamat, Bebe, na kahit wala ka na rito sa bahay, tumutulong ka pa rin sa akin. Hindi ho matatawaran ang kabutihan mo sa akin at sa pamilya ko, Don George. Kaya sa abot ng aking makakaya, tutulungan ko po kayo kapag kailangan nyo ng tulong. Maraming salamat, Baby. Ibinigay ni Don George ang kanyang pasasalamat kay Aling Bebe, na kaagad namang tinanggap ng ginang, dahil alam niyang hindi niya pwedeng tanggihan ito. Ihanda mo na ang celebration para sa kaarawan ng aking apo sa susunod na linggo, utos ng Don sa kanyang pinagkakatiwalaang tao. Ako na pong bahala, Don George. Sabihin niyo na lang po kung meron pa po kayong idagdag, sabi ng asistan. Wala na. Sige po, maiwan ko na po muna kayo. Nakatayo si Don George sa may teritoryo. Nakatingin kay Samantha na naglilinis sa may swimming pool. Simple man ang pananamit ng dalaga, ngunit lumalabas ang kanyang taglay na ganda. Mula sa unang kita pa lamang, nagustuhan na niya ito para sa kanyang apo. Sakto rin ang sukat ni Samantha, kaya kapag nabihisan na mamahaling damit, magmumukha itong mayaman. Si Samantha ang nakita niyang perpekto para mapaibig ang kanyang apo. At kapag nangyari yon, ipapakasal niya kaagad ang dalawa. Ngunit bago ang lahat, nais din ni Victor na mapaibig ang dalaga. Hindi siya pumipili ng babae para sa kanyang apo. Ang tanging hangad niya
ay ang makamit ng kanyang apo ang katahimikan bago siya mawala sa mundong ito. Iyon lamang ang nais niya. Hoy, Day, pinapatawag ka ni Don George. Pumunta ka raw sa library niya. Doon daw siya maghihintay sa'yo. Tawag ni Lily kay Sylvia. Bakit daw, Day? Tanong ni Sylvia. Ay iwan ko, hindi ko rin alam. Basta puntahan mo na lang. Baka importante ang sasabihin niya sa'yo. Itinabi muna ni Samantha ang paglilinis sa pool at tumasok sa mansyon. Ilang araw na silang naroon sa mansyon ng mga Aguero, at hindi naging madali ang mga nagdaang araw para sa kanila. Palagi silang pinag-initan ng kanilang mga kasama, at hindi nila alam kung ano ang dahilan. Pagdating sa library, kumatok siya bago pumasok. Magandang araw po, Don. Pinapatawag niyo raw po ako, magalang na tanong niya sa matanda. Maupo ka, iha, dahil may pag-usapan tayo, anyaya ng Don. Agad na umupo si Sylvia sa harap niya at nagtanong muli. Ano po ba ang pag-usapan natin, Don? Nalaman kong ikaw na ang nagpapaaral sa kapatid mo at tumutulong sa magulang mo, at humanga ako sa'yo. Bihira na lang ang mga anak ngayon na inuuna ang kanilang pamilya kaysa sa kanilang mga luho. Kaya may i-offer ako sa iyong trabaho. Sana'y pumayag ka. Malaki ang ibabayad ko sa'yo, at dadagdagan ko pa yan kapag nagawa mo ang mga ipapagawa ko. Seryosong sabi ng matanda. Lihim na kinakabahan si Samantha sa kung ano ang ipapagawa nito sa kanya. Ngunit hindi niya pinahalata. Ano po bang ibig niyong sabihin, Don? Ano po bang ipapagawa niyo sa akin? Tanong ni Samantha na may kaunting pangamba. Gusto kong paibigin mo ang apo ko. Diretsong sagot ng matanda. Namilog ang mata ni Samantha, hindi makapaniwala sa narinig. Po. Don, ang hirap naman po niyan. Hindi makapaniwalang sabi ni Sylvia. Alam ko. Pero alam kong magagawa mo ang nais ko. Bibigyan kita ng 1,000,000 kapalit lamang ng pagpayag mo, desididong sabi ng matanda. Mas lalo pang namilog ang mata ni Samantha sa narinig. Don, mahirap po talagang pinapagawa nyo. Hindi ko po matatanggap ang alok nyo. Pasensya na po, magalang na sagot ng dalaga. Okay, bibigyan kita ng panahon para makapag-isip-isip. Isipin mo ang alok ko, Samantha. Malaking tulong na sa magulang mo ang matatanggap mo mula sa akin kapag pumayag ka. Salamat po, Don. Pag-iisipan ko po muna ang inaalok nyo. Sige po, maiwan ko na po muna kayo. Tumalikod si Samantha para umalis. Ngunit bago pa man niya binuksan ang pinto, nagsalita ulit ang matanda. Wala sanang makakaalam sa gusto kong ipagawa sa'yo. Iha, mahinahon na sabi ng Don. Makakaasa po kayo, Don, tugon ni Samantha. Lumabas si Samantha mula sa library. Dumiretso sa kanyang kwarto, at ibinagsak ang sarili sa hindi gaanong malambot na kama. Ano bang meron doon sa apo ng Don? Bakit niya gustong paibigin ko ito? Magugustuhan ba ako noon? Sino ba naman ako para magustuhan ang apo ng Don? Tanong ni Samantha sa sarili. Hira, 1,000,000 ang kapali. Malaking pera na yun. Kahit ilang taon pa akong magtrabaho dito, hindi ako makakakuha ng ganoong halaga. Pero ang hirap naman kasi ng kondisyon na yon. Hay, nakakasakit naman ng ulo, mahinang ani ni Samantha sa sarili. Ba't ganyan ang mukha mo? Para kang may pinagdaanan. Kaagad na tanong ni Lily nang makabalik si Samantha mula sa labas. Wala, simpleng sagot ni Samantha. Ngunit halata ang kanyang pagkabahala. Anong wala? Tingnan mo nga yang itsura mo. May nangyari ba? Anong sinabi niya sa'yo? May kasalanan ka ba sa kanya kaya ka pinatawag? Sunod-sunod na tanong ni Lily, puno ng pag-aalala. Hinay-hinay naman, Day. Isa-isahin mo lang ang tanong mo. Ang dami mong tanong, walang sinabi. May tinanong lang siya sa akin. Yun lang. Pero may itatanong ako sa'yo, Day. Ano naman yun? Kaagad na sagot ni Lily, puno ng interes. Maganda ba ako? Tanong ni Samantha, na tila nag-aasam ng kumpirmasyon. Sino? Kailan pa? Excited na tanong ni Lily, tila nag-aabang na magandang balita. Tumigil ka nga. Nagtatanong lang ako. Hindi ko sinabing may nagsabi sa akin, agad na sagot ni Samantha, na nagpasimulang mapaismid si Lily. Hay, akala ko naman may nagsabi na sa'yo. Pero sa tanong mo kung maganda ka ba? Naman, maganda ka. Lalo na kapag nakaayos ka. Nagmana ka kasi sa nanay mo, maganda, nakangiting sabi ni Lily, na tila nagbibigay ng lakas ng loob. Napabuntong hininga si Samantha. Totoo namang nagmana siya sa kanyang ina, kaya siya maganda. Gusto niya lang talagang marinig mula sa iba ang kanina pa niyang tinatanong sa sarili. Lumipas ang mga araw at naging linggo. Dumating na ang araw ng kaarawan ni Don George. Walang trabaho ang lahat ng katulong ng Don, dahil cater ang naghanda ng lahat ng pagkain.
kaya pinayagan niya ang mga katulong na makipagdiwang kasama si Lily. Hindi man kumbinsido ang kaibigan, binaliwala na lamang niya ito. Ano, hindi ka ba pupunta sa birthday ng lolo mo? Tanong ni James kay Victor habang nasa sala sila. Dumalaw kasi si James sa kanyang kaibigan. Ano naman ang gagawin ko doon? Alam kong pupunta rin doon ang pinsan ko, sagot ni Victor, na tila walang gana. Oo, huwag mong sabihin na papatalo ka sa pinsan mo. Baka totohanin ang lolo mong sinasabi niya. Kilala mo naman yun, nagbanta si James. Alam kong hindi niya, basta ipagkakatiwala ang kumpanya sa ibang tao. Kampante ako na hindi niya ibibigay kay Mri ang posisyon ko sa kumpanya. Nagkibit balikat si James. Alam niyang walang makakapagpaalala sa kanya. Tumahimik ka nga, baka marinig tayo. Nakakahiya, saway ni Samantha kay Lily, na tila nag-aalala sa paligid. Kaagad na tumahimik si Lily, ngunit kumakaway siya sa lalaking nakangiti sa kanya. Naiiling na nakatingin si Samantha kay Lily. Inilibot niya ang paningin sa loob ng venue. Ang ganda ng dekorasyon. Talagang mapapahanga ka sa mga nakikita mo. Nagumpisa na ang party, pero hindi pa rin dumarating si Victor sa naturang party. Habang nakikipag-usap si Lily doon sa lalaking nakangiti sa kanya, si Samantha naman ay naisipan na lang na lumabas muna. Hindi naman kasi siya sanay sa ganung klaseng party. At hindi rin niya alam kung bakit pa siya pumayag na magsuot ng damit na ibinigay ng Don sa kanya, gayong hindi pa naman siya pumapayag. Habang naglalakad-lakad siya, ay bigla na lang tumunog ang cellphone ni Samantha, na kaagad naman niyang sinagot. Nay, napatawag ho kayo, nagtatakang tanong niya sa ina. Anak, pasensya na kung naistorbo kita, ha? Si tatay mo kasi, nasa ospital. Dinala namin kanina, dahil nahulog doon sa ginagawa nilang building po. Bakit po? Kamusta na po si tatay? Okay na po ba siya? Tarantang sabi ni Samantha. Anak, kailangang maoperahan kaagad ang tatay mo, pero kailangan ko na malaking halaga para mapaoperahan siya. Ano ba naman to, anak? Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Magkano ho bang kailangan na pera, Nay? 100,000 ang hinihingi ng doktor, Ana. At pag hindi na operahan kaagad ang tatay mo ay maaari siyang mawala sa atin, sagot ng kanyang ina. Napayak din si Samantha sa kabilang linya. Nay, ang laki naman pong halaga yan. Saan ho ba tayo kukuha ng pera para pang paopera kay tatay? Anong gagawin natin? Umiiyak na sabi ni Samantha. Hindi ko rin alam, Ana. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng ganoon kalaking pera. Kahit ibenta ko pang lupa natin sa probinsya namin, hindi ito aabot ng 100,000. Napasandal na lang si Samantha sa peder, matapos makausap ang kanyang ina. Hindi siya mapakali lalo pat nasa kritikal ang buhay ng kanyang tatay. Habang sa loob ng party ay dumating si Victor kasama ang kaibigan niyang si James. Opo, I'm glad to see you here. Akala ko hindi ka na darating. Hello, James. Mabuti naman at sinamahan mo itong kaibigan mo rito, nakangiting ani ng matanda. Wala rin naman po akong trabaho ngayon, sir, kaya sumama na lang ako sa kanya. Happy birthday nga po pala, nakangiting bati ni James sa matanda. Thank you, iho. Oh, sige na, maupo na kayo. Kaagad na umupo ang magkaibigan habang ang matanda ay inililibot niya ang mata para hanapin si Samantha, pero hindi niya ito makita. Hoy, saan ka galing? Tanong kaagad ni Lily nang makabalik sa loob si Samantha. Day, kailangan ko ng malaking halaga. Nasa ospital si tatay, kailangan siyang maoperahan kaagad. Umiiyak na sabi ni Samantha sa kaibigan niya. Ano? Bakit? Anong nangyari? Kinakabahan ding tanong ni Lily. Nahulog daw sa construction na pinagtatrabahuhan niya. Oh my goodness. Ano, kamusta na siya? Malala ba kalagayan niya? Day, kailangan ko ng malaking halaga para sa operasyon niya. Saan ka naman kukuha ng malaking halaga? Wala pa nga tayong 1 buwan dito sa trabaho natin. Lalo pang napaiyak si Samantha sa narinig mula sa kaibigan. Pero nang maalala ang alok ng Don, ay biglang napaisip si Samantha. Sandali lang, Day. Babalikan kita. May kakausapin lang ako. Mabilis na umalis si Samantha sa party. Pero sa pagmamadali niya, ay nasagi niya ang isang tao, na hindi niya napansin sa pagmamadali niya, kaya nabitawan nito ang hawak niyang baso. Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Asensya na po kayo at nagmamadali lang po kasi ako. Asensya na po ulit. Paulit-ulit na humingi ng pasensya si Samantha sa lalaki. Nang hindi nagsalita ang lalaki, ay lihim na kinabahan si Samantha. Nag-angat siya ng tingin para makita ang lalaki. Pero parang mali yata ang ginawa niyang yon, dahil nakatingin din pala sa kanya ang lalaking nasagi niya. Mula sa kinaroroonan ng Don, ay kita niya ang pagkakabangga ni Samantha sa apo niya.
Alam niyang hindi yun sinasadya ng dalaga, at ang nagustuhan niya ay ang reaksyon ng apo niya nang masilayan ang mukha ng dalaga. Nakatitig lang kasi si Victor kay Samantha habang nagsasalita ito. Sir, pasensya na po talaga hindi. Miss, okay lang. Sige na, umalis ka na. Alam naman namin na hindi mo yun sinasadya. Nakahinga na maluwag si Samantha nang magsalita ang kasama ng lalaking nabangga niya. Salamat po, sir. Umalis na si Samantha sa harap nila James at Victor, pero ang mata ni Victor ay nakasunod sa papalayong dalaga. Who is she? Saka palang nakapagsalita si Victor. Bakit hindi mo siya tinanong kanina? Ngayon ka pa magtatanong, wala na yung tao, nakangiting sabi ni James. Idiot, mahina nitong sabi na nagpatawa lang kay James. Bra. Parang interesado ka yata sa babaeng yun. Ah, maganda siya, ba? Aminin mo, nagagandahan ka rin sa kanya. Tukso ni James sa kaibigan niya. May sinabi ba ako na maganda siya? Nagtanong lang ako. Ang tanga kasi, hindi tumitingin sa dinadaanan niya. Bumalik na sa inuupuan nila sila James at Victor, habang ang matandang nakamasid sa kanila ay napangiti na rin. Matapos makapagbihis ay bumalik si Samantha sa kinaroroonan ng party, at tumulong doon sa mga kasama niyang nagsibihis na rin. Balak din kasi niyang kausapin ang Don, para tanggapin ang alok nito. Wala siyang unang hinanap kung hindi ang Don. Buti na lang at umalis na ang kausap nito. Excuse me po, Don. Pwede po ba kitang makausap saglit? Magalang na tanong ni Samantha sa Don. Naman, iha. Ano ba yon? Dinala ng Don si Samantha sa mesa niya at doon ito kinausap. Tinatanggap ko na pong alok niyong trabaho sa akin. Mahinang ani ni Samantha at nahihiya pa siya sa amo niya. Oh, really? Ano naman ang dahilan at biglang nagbago ang isip mo? Tanong din ng Don. Nasa ospital po kasi ang tatay at kailangan niyang maoperahan kaagad. Pero wala kaming pera na pampaopera sa kanya. Okay, sabihin mo lang sa akin kung saang ospital ang tatay mo at ako nang bahala sa kanya. Nakangiting ani ng Don. Hindi naman nagdalawang isip si Samantha na sabihin kay Don George kung nasaan ngayon ang ama niya. Sa tingin ko kakilala ng lolo mo, yung babaeng nakabangga sa'yo kanina. Kasi tingnan mo, nakangiti pang Don habang kausap niya yung babae. Sayang at hindi natin nakuhang namin niya, si Victor. Nakatingin lang din sa lolo niya ay nagtataka kung bakit panay ang hiti nito sa babae. Alam niyan balang ibig sabihin ng hiti na, John pero bakit parang naiinis siya? What the heck? Mura ni Victor sa isip niya. Aminado siyang magandang babae, at unang pagkakataon na pumuri siya ng babae. Wala naman kasi sa bokabularyo niya na tumingin sa mga babae. Pero iba ang babaeng kaharap niya kanina. Parang inosente pa ito pagdating sa lalaki, at yun ang alamin niya. Nakita mo na siya, iha, dahil siya yung laking nakabanggaan mo kanina, nakangiting sabi ng matanda. Kaagad na nanlaki ang mga mata ni Samantha, dahil sa narinig. Siya ang sinasabi ko sa'yo na paibigin mo, at para makasigurado ako na magtatagumpay tayo, ipapasok kita bilang personal assistant niya sa kumpanya. Hindi na pumalagpas si Samantha sa gusto ng matanda, dahil may kapalit naman ang pagpayag niya sa trabaho na yon. Lumipas ang mga araw mula nang magkita si Sylvia, at Victor ay pinalipas muna ni Don George ang linggo bago niya ipinasok sa kumpanya si Samantha. Napaopera na ni Samantha ang tatay niya, at ang malaking halaga na natira ay ibinigay niya sa kanyang ina para makapagbatayo ito ng maliit na negosyo sa probinsya nila. Nagtataka man ang ina kung saan siya nakakuha ng pera, ay hindi na lang ito nangungulit pa dahil sinigurado naman niya sa ina na wala siyang ginagawang masama. Kasabay ng pagbalik ni Sylvia sa mansyon ng mga Aguero, ang pagpasok din niya sa kumpanya, kung saan ay si Victor ang si. What? Who told you na kailangan ko ng assistant? I never hired you, galit na sabi ni Victor kay Samantha. I'm so sorry po, sir. Pero wala na po kayong magagawa dahil hindi naman po kayo nagbibigay ng sahod sa akin kung hindi si Don George po. Inilapag ni Samantha sa ibang mesa ang dala niyang bag, at tinalikuran ang lalaki sa lamesa nito. Galit ang namutawi sa katauhan ni Victor, na pangunahan na naman siya ng kanyang lolo, at yun ang hindi niya nagustuhan. Tahimik lang si Samantha, habang may ginagawa at nang matapos siya, ay lumapit siya kay Victor na hindi pa rin maipinta ang mukha. Gusto niyo po ng kape, sir? Ipagtitimpla ko po kayo ng kape, mahinahon na tanong ni Samantha. Kaagad natigilan si Victor sa boses ng assistant daw niya. Parang narinig na niya ito, pero hindi niya matandaan kung saan. I don't need you here so stop acting like a real personal assistant. Seryosong sabi ni Victor sa babae. Kaagad na nilamig si Samantha sa boses ni Victor. Hindi niya kasi alam na ganun
palakalamig makitungo ang lalaki sa mga taong nasa paligid niya. Naisipan na niyang sumuko, pero sa tuwing maalala niya ang kalagayan ng tatay niya ngayon, ay nagkakaroon siya ng lakas ng loob, para paamuhin, at para mapaibig niya ang aroganteng si. Masarap po akong magtimpla ng kape, sir. Ako rin po kasi nagtitimpla ng kape sa amin tuwing nagkakape kami. Mahinahon at nakangiting sabi ni Samantha sa binata. Kaagad na sinamaan ng tingin ni Victor si Samantha. Pero parang wala lang ito sa dalaga. Huwag niyo ho akong samaan ng tingin, hindi mo po ako madadala diyan. Naglakad si Samantha patungo sa mesa niya at may kinuha doon. Huwag kang mag-alala, trabaho lang naman ang pinunta ko rito. Wala nang iba pa. Mahinahon na sabi ni Samantha. What? Alam kong iniisip mo, Emar Aguero. Don't worry, wala akong intensyon na iba. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Pangangatwiran ni Samantha sa binata. Hindi alam ni Samantha kung saan niya nakuha ang kakapalan ng mukha niya para labanan ang namumuong takot sa dibdib niya. Alam niyang hindi siya natatandaan ng binata saka ngayon niya lang din ito natitigan ng husto. Kung iba sigurong naging assistant nito, baka naihina ito sa kilig dahil sa gwapong si. Alam niyang may paghanga siya sa binata, pero hanggang doon lang yon. Kung meron man siyang dapat isipin, yun ay ang kanyang trabaho, para mabayaran ang kabutihan ng don sa kanya. Pagtatrabahuhan niya ang perang ibinayad sa kanya, dahil kung hindi dahil doon ay wala na sana ang ama niya ngayon. Natapos ang hapon ni Samantha sa opisina, na walang magandang nangyayari. Ang hirap palang magpanggap na parang wala lang kahit ang totoo, ay gusto mo nang sumuko. Hay, kaya mo yan, Samantha. Ikaw pa, pagpapalakas ni Samantha sa sarili niya. Nagkahiwalay na sila ni Lily ng trabaho. Nakatira na kasi siya sa isang apartment, mula nang tanggapin niya ang alok ng don. Doon na siya tumira. Dahil sa pagod ay nakalimutan na ni Samantha ang magluto ng pagkain niya. Nakatulog na siya habang nag-iisip kung ano na naman ang mangyayari bukas. Kinabukasan sa opisina ay nauna pang dumating si Samantha. At dahil wala pa naman ang boss niya, ay nilinis na muna niya ang mesa ng boss niya. Pati ang basura nitong mga papel ay kinuha niya na rin. Pagdating ni Victor sa opisina niya, ay naiba na ang ayos sa mga gamit niya. Pati ang basura niya ay wala na roon. Nasa ayos ang lahat ng gamit niya sa mesa. Umupo siya sa kanyang chair, habang nag-umpisang magtrabaho. Pagbalik ni Samantha mula sa loob ng opisina, ay nandoon na si Victor. Nakatutok na kaagad ito sa laptop niya. Good morning, sir. Magalang nabati ni Samantha sa binatang boss. Pero ni kahit lingon ay hindi ginawa ng binata sa kanya. Sir, wala po ba kayong ipapagawa sa akin? Tanong ni Samantha sa binata, habang nakatutok ito sa laptop niya. Kaagad na napatingin si Victor sa dalaga nang silipin siya nito, para lang mapansin niya. What are you doing? Seryosong tanong ng binata sa dalaga. Tinatanong ko po kung may ipag-uutos kayo. Bakit, bawal po ba? If I have work, don't disturb me. Naiintindihan mo. O baka naman hindi ka nakakaintindi. Blankong sabi ni Victor sa dalaga. Kaagad naman na napalunok sa sarili niyang laway si Samantha, nang makita ang galit sa mga mata ni Victor. Leave me alone or else. Hindi na naituloy pa ang dapat na sabihin ni Victor nang biglang bumukas ang pinto sa kanyang opisina. Oh, sorry. May bisita ka pala, nakangiting sabi ni James, pero nang lumingon si Samantha sa kanya, ay kaagad na namukhaan niya ang dalaga. Wait, miss. Kilala kita. Dito ka pala nagtatrabaho. Gulat na tanong ni James. Wow, bro. Kailan ka ba naglihim sa akin, ha? May pagalit-galit ka pang nalalaman. Yun pala dito pala siya nagtatrabaho. Maanghang na sabi ni James. Patay na, mahinang bulong ni Samantha sa sarili niya. You know her, bro. Naman. Di ba, miss? Ikaw yung nakabangga kay Victor doon sa birthday ng lolo niya. Kaagad na napapikit si Samantha, dahil sa sinabi ng kaibigan ni Victor. Saka palang naalala ni Victor, kung saan nga ba niya narinig ang boses ng babae. So ikaw pala yon. Kilala mo na pala ako bago ka pumasok rito. Walang nagawa si Samantha, kung hindi aminin na lang na kilala nga niya ang lalaki. Anong plano niyo ni Lolo? Kaagad na hinaklit ni Victor ang kamay ng dalaga nang sumalubong ang pagdududa niya sa dalaga. Tell me, anong plano ni Lolo? Bakit kanya pinapasok rito? Galit na sabi ni Victor. Sir, bitawan niyo ho ang kamay ko. Nasasaktan po ako. Naiyak na sabi ni Samantha. Masakit kasi ang pagkakahawak ni Victor sa kamay niya. Bro, nasasaktan na yung babae. Oh, babae yan. Wala yang laban sa laki ng katawan mo. Saway ni James sa kaibigan niya. No, not unless she tells me kung anong plano ni Lolo. Bakit siya pinapasok dito bilang personal assistant ko? Masasaktan talaga siya sa akin. Galit na sabi ni Victor.
Now, answer my question. Anong plano nyo? Anong plano mo? Bakit ka pumasok bilang personal assistant ko ngayong hindi naman ako nag-hire ng personal assistant? Wala. Wala kaming plano katulad ng iniisip mo. Pinapasok niya ako dito dahil ako ang may gusto na pumasok sa trabaho. Ako ang lumapit sa kanya para magkaroon ng trabaho dahil may utang ako sa kanya. Utang ko sa kanya ang ikalawang buhay ng tatay ko dahil kung wala siya, wala na ngayon ang tatay ko. Siya ang dahilan kung bakit meron pa ako ngayong ama. Ano? Masaya ka na ba? Tumulo sa harapan ni Victor ang mga luha ni Samantha na siyang dahilan kung bakit nabitawan niya ang kamay ng dalaga habang naiiling naman si James na nakatingin sa kaibigan niya. First time mong manakit ng tao at babae pa talaga, bro. Babae yun. Kahit anong gawin mo roon, walang laban yun. Sa sobrang duda mo sa iyong lolo, nakagawa ka na ng hindi maganda. Pwede ba, huminahon ka? Easy ka lang, okay. Hindi mo kailangang manakit at magalis sa kanya dahil nagbabayad lang siya ng utang sa lolo mo. Mahabang litanya ni James kay Victor. Naghihinala na po siya. Hindi ko po alam kung matatagalan ko ba siya, baka saktan lang po niya ako ulit. Tila nagsusumbong na sabi ni Samantha sa Don. Don't worry, iha, kakausapin ko siya tungkol rito. Hindi po. Huwag niyo pong gawin yan. Mas lalong magagalis siya sa akin kapag nalaman niyang nagsumbong ako sa inyo. Tigil na sabi ni Samantha sa balak ng Don. Okay, ikaw ang masusunod, iha. Pero pwede bang magstay ka na lang ng isang buwan sa kumpanya? Kahit yun lang ang maging kapalis sa naitulong ko sa'yo. Mas lalong napaluha si Samantha dahil sa sinabi ng Don sa kanya. Sobrang bait nito sa kanya, kabaitan na hindi niya kayang bayaran ng anumang halaga. Pinahid niya muna ang luha niya saka siya tumango sa sinabi ng Don. Para po sa kabaitan niyo sa akin, sige po, papayag po ako. Nakangiti niyang sabi sa matanda. Maraming salamat, iha. Sobrang bait mo kaya ako humahanga sa'yo dahil lahat ay gagawin mo para sa pamilya mo. Salamat po, Don. Hindi na po ako magtatagal. Aalis na po ako. Sige, iha, mag-iingat ka. Tumango lang si Samantha at lumabas na sa opisina ng Don. Pumasok uli sa opisina kinabukasan si Samantha para gampanan ang trabaho niya. Tulad ng dati ay wala pa si Victor. 9 oras na nang dumating si Victor sa opisina niya. Nag-alangan pa siya kung ibibigay pa niya ang hawak niyang bulaklak kay Samantha. Kaagad na napatingin siya sa upuan ng dalaga kung saan ito palaging nakaupo. Gusto niyang humingi ng sorry dito dahil sa nagawa niyang pananakit rito. Naalala pa niya ang pagtulo ng luha nito kagabi. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naawa rito nang makita niya itong nasasaktan. Pagbalik ni Samantha sa inuupuan niya, ay may bulaklak na sa kanyang mesa. Kaagad na napatingin siya kay Victor na nasa kabilang mesa. Nakatutok lang ito sa binabasa niya at hindi siya binigyan ng pansin. Nang kunin niya ang nakapalaman note ay nagulat si Samantha sa nabasa niya. Sorry, yun lang ang nakalagay sa note. Alam niyang galing kay Victor, yon, dahil may pangalan naman niyang nakalagay. Lihim na napangiti si Samantha habang hawak ang bulaklak. Hindi alam ni Victor kung anong reaksyon ng dalaga sa bulaklak na nilagay niya sa mesa nito. Nakatalikod kasi sa kanyang dalaga, kaya hindi niya kita ang reaksyon nito. Kahit papaano ay nabawasan ang guilt niya sa kanyang ginawa rito. Matapos ilagay sa isang flower vase ang bulaklak, ay bumalik na si Samantha sa trabaho niya. Dumating na ang tanghali, wala pa ring awat sa pagtatrabaho si Victor, habang si Samantha naman ay nanghihingi na ng kanin ang tiyan niya. Lumabas ng opisina si Samantha at bumili ng pagkain niya. Bumili na rin siya ng pagkain para kay Victor. Hindi niya alam kung anong gusto nitong ulam, kaya minabuti niyang bumili na lang din na mamahalin na ulam para dito. Di bale sa kanya gumastos siya na malaki, basta makakain lang ang boss niya, na walang ibang ginawa kung hindi ang humarap sa laptop niya. Kumain po muna kayo, sir, ibinili ko po kayo ng pagkain. Kaagad naman na napatingin si Victor sa dalagang isa-isang nilalapag ang pagkain na dala sa isang tray. Thank you, mahina pero dinig nito ang pasasalamat niya sa dalaga. Hindi naman makapaniwala si Samantha sa narinig mula sa binata. Unang pagkakataon na nagpasalamat ito sa kanya. You're welcome po, sir. Ikinuha niya ng tubig ang amo at nilagay sa mesa nito, sa kanya ito iniwan at pumunta sa kanyang mesa. Where are you going? Kaagad na napatigil sa paghakbang si Samantha nang marinig ang sinabi ng amo. Kakain lang po ako down sa mesa ko. Sir, may ipag-utos po ba kayo? Magalang niyang tanong rito. Kaagad na nag-iwas ng tingin si Victor sa dalaga nang harapin siya nito. Sumabay ka na sa akin, alam kong gutom ka na rin. Simpleng sabi nito. Ay naku, hindi po, sir. Doon na lang po ako sa mesa.
No, you join me to eat here, or I'll fire you. Mamili ka na lang sa dalawa, seryosong sabi ng binata. Walang nagawa ang dalaga, kung hindi ang samahan si Victor sa pagkain. Nailang man siya sa binata ay wala siyang magawa, kung hindi ang pagbigyan nito sa gusto niya. Baka totohanin pa nito ang sinabi sa kanya. Nakapag-promise pa naman siya sa Don na aabot pa siya roon ng 1 buwan. Tahimik lang na kumain ang dalawa nang basagin ni Victor ang katahimikan nila. I'm sorry about what happened yesterday. Hinging tawad niya sa dalaga. Hindi makapaniwalang nakatingin si Samantha sa binata nang humingi ito ng sorry sa kanya. It's okay lang po, sir. Wala na po yon. Simple pa siyang ngumiti sa binata bago tumuloy sa pagkain. Tahimik na pinakiramdaman ni Victor ang dalaga sa kapalang din niya, natitigan ang magandang mukha ng assistant niya. At tulad nga ng sabi ni James, ay maganda ito pag malapitan. Nang mapansin na pasulyap-sulyap si Victor kay Sylvia, ay mabilis na tinapos ng dalaga ang pagkain niya, para makaalis na sa harap ng amo niya. Sa nagdaan pang mga araw, ay unti-unti nang nagkakamabutihan. Unti-unti ka nang nahuhulog sa kanya. Nakangiting tukso ni James sa kaibigan niya nang makita ang porma nito. Nakasuot lang kasi ng simpleng shirt at maong pants si Victor, at nakasombrero pa ito ng Nike, kaya lalong napailing si James. What the heck man? Ati ako mababakla sa'yo. Grabe. Hindi makapaniwalang sabi ni James. Such an idiot, mahinang sabi ni Victor, pero dinig ni James at tinawanan lang siya nito. Matapos mag-ayos ay umalis na rin si Victor. I need to go, dadaanan ko pa siya sa apartment niya. Good luck, sana sagutin ka kaagad. Natatawang biling kaibigan ni Victor sa kanya. Naiiling na pumasok sa kanyang kotse si Victor, at pinuntahan na ang dalaga. Nakailang ayos na si Samantha sa mahaba niyang buhok, at hindi mapakaling nakatingin sa salamin, habang tinitingnan ang sarili niya. Day, baka mabasag na yang salamin sa kakaikot mo diyan. Alam mo, para kang timang diyan, maayos na yung buhok mo, hindi mo pa rin nagugustuhan. Oh my Day, ang ganda-ganda mo na nga eh. Hindi mo na nga kailangan pang magpaganda ng bongga. Baka nakalimutan mong binabayaran ka lang ni Don George, para paibigin ang apo niya. At pag napaibig mo ng apo niya, ano na, iiwan mo na siya. Alam mo, hindi ko magets kung ano ba talagang purpose ng Don kung bakit niya, to pinapagawa sa'yo. Naguguluhan si Lily sa kung ano ba ang pinasok ng kaibigan niya. Pero hindi niya ito masisi, dahil kahit siya rin naman siguro ang nasa kalagayan ng kaibigan, ay gagawin din niyang lahat, para sa pamilya niya lalo na't sa tatay niyang nag-aagaw buhay na. Napatigil si Sylvia sa ginagawa, dahil sa sinabi ng kaibigan niya. Bigla siyang nalungkot nang maisip na matapos siyang magtagumpay, ay saka pa lang niya iiwan ng binata. Hindi ko rin alam, Deye. Ang alam ko lang ay paiibigin siya. Yun lang ang alam ko at yun lang ang trabaho ko, malungkot na sabi ni Samantha, dahil aminin man niya o hindi, alam niya sa sarili niyang mahal na niya ang lalaki. At una siyang masasaktan pag kailangan na niyang iwan ang lalaki. Pero ano bang magagawa niya kung ang trabaho lang niya ay ang paibigin nito, at hindi kasali doon ang kailangan din niyang mahalin ang lalaki. Hindi pa tapos mag-usap ang magkaibigan nang may magbusina na sa labas. At alam niyang si Victor na yon. Paano, mauna na ako sa'yo, ha? Ikaw na munang bahala dito sa apartment, Day. May pagkain diyan sa ref. May ulam din diyan kung gusto mong magluto. Okay na, sige na. Tupi na dahil inaantay ka na niya. Pagtataboy ni Lily sa kaibigan niya. Paglabas ni Sylvia's apartment ay natanaw kaagad niya ang magarang sasakyan na naghihintay sa kanya. Bumaba mula roon si Victor at sumandal sa kanyang sasakyan na animoy nagmumodel ng kotse. Nagsumigaw sa kagwapuhan ng binata dahil sa suot nitong simpleng shirt at maong na pantalon na humapit sa kanya. Nakasuot din siya ng Nike na sombrero habang may shedes pa itong suot. Kaagad na nahiya si Samantha sa sarili niya. Pakiramdam niya hindi niya deserve na makasama sa isang dete ang katulad ni Victor na sobrang yaman. Sabay nang sabi ng dalawa, kaya sabay na napangiti si Victor nang magkasabay silang bumati ni Samantha sa isa't isa. Let's go. Pinagbuksan ni Victor ng sasakyan si Samantha sa front seat. Siya lang kasi ang nag-drive dahil gusto niyang masolo ang dalaga. Nahihiya namang pumasok si Samantha sa sasakyan nang pagbuksan siya ni Victor ng pinto. Dinala ni Victor sa isang kondo si Samantha, kung saan ay pagmamay-ari niya ito. Kaninong kondo po ito, sir? Mahinang tanong ni Samantha habang nakatingin sa paligid. This is MY kondo, bagong bili ko lang ito noong nakaraang buwan lang, sagot niya sa dalaga. Hinila ni Victor si Samantha sa kamay. Ramdam niyang natigilan ng dalaga sa ginawa niya, pero hindi niya ito hinayaan pang makawala sa pagkakahawak niya. Umakyat sila sa taas kung saan sila nag-date.
Pagpasok nila sa isang pinto ay sinalubong sila ng napakalamig na simoy ng hangin. Hindi napigilan ni Samantha na hindi mapawaw sa ganda ng view na makikita mula sa taas ng kondo. At lalo pa siyang napawaw nang mapansin ang arrangement sa buong rooftop. You like here? Maganda ba? Sinadya kong dito tayo magdedete para iwas sa disturbo at masolo kita ngayong gabi. Pag-amin ni Victor. Hindi naman mapigilan ni Samantha na hindi kiligin sa narinig mula sa lalaki. Ipinaghila siya ni Victor ng upuan para makaupo siya habang tanaw nila ang nag-ilaw ang mga building sa baba. I'm sorry kung hindi masyado maganda dito. Ito lang kasi ang lugar na naisip ko na magiging safe tayo, mahinahong sabi ni Victor sa dalaga. Gusto na lang matunaw ni Samantha dahil sa sobrang kaba na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung bakit parang may nagtatakbuhang mga kabayo sa dibdib niya sa lakas ng kabog nito. Alam mo bang first time kong makipagdate ng babae? Sa dami ng trabaho ko sa opisina, hindi ko nabigyan ng pansin na kailangan ko rin pala ng babae sa buhay ko. At alam mo ba, ikaw lang ang unang babae na niyaya akong lumabas. Pag-amin ni Victor sa dalaga. Ikaw, may naging boyfriend ka na ba? Dahil kung handa kong agawin ka sa kanya mapasakin ka lang. Seryosong sabi nito na nagpanganga kay Samantha. Ano po, sir? Hindi makapaniwala ang sabi ni Samantha. I know you know what I mean. I'm in love with you. I didn't know kung kailan, kung paano nangyari, pero naramdaman ko na lang na mahal na kita. Pagtatapat ni Victor sa totoong nararamdaman niya para kay Samantha. Tumalon sa tuwa ang puso ni Samantha dahil sa saya na nararamdaman niya. Nakalimutan niya saglit ang trabaho niya na paibigin lang ang lalaki. Ang totoo niyan, mahal na rin kita kaya hindi ko na patatagalin pa. Sinasagot na kita, nakangiting sabi ni Samantha. Nakangiti habang yakap ni Victor. Natigilan man si Samantha sa ginawa nito, ay pinabayaan na lang niya ito, at yumakap na rin siya dito. Dama niya ang tibok ng puso ni Victor, at napapikit pa siya nang halikan siya nito sa noo at sa ulo niya. Thank you. Thank you at dumating ka sa buhay ko. Halos pabulong na lang nasabi ng binata, habang yakap pa rin siya nito. Mula ng gabing sinagot ni Samantha si Victor, ay walang araw na hindi magkasama ang dalawa. Kumakain sa labas, namamasyal sa park, at kumakain sa mga turo-turo ng mga pagkain, ay nasubukan na rin nila. Ano, masarap ba? Nakangiting tanong ni Samantha sa binata, habang sinusubuan niya ito ng niluto niyang adobo. Nanginuya ni Victor ang isinubo ni Samantha sabay iling niya. Hindi masarap, seryoso niyang sabi, kaya't agad na nawala ang ngiti sa labi ni Samantha. Hindi siya masarap dahil sobrang sarap ng niluto mo, nakangiti na niyang sabi sa nobya. Kaagad na napalingon si Samantha, dahil sa sinabi ng binata sa kanya. Talaga ba? Masarap. Sigurado ka? Paninigurado ni Samantha sa sinabi nito. Yup. Kailan pa ako nagsinungaling sa mahal ko? Nakangiting sabi ni Victor, habang nakayakap sa likod ng nobya na nagluluto ng hapunan nila. Masayang pinagsaluhan nila ang nilutong hapunan ni Samantha para sa kanilang dalawa. Halos hindi sila magkahiwalay kahit na kumakain, dahil palaging si Victor ang nasusunod. Ayaw niyang malayo ng upuan si Samantha sa kanya, kaya ang ending ay panay ang pasubo niya sa dalaga na animoy batang gustong pakainin siya ng kanyang ina. Matapos nilang kumain ay pareho silang nakaupo sa sofa habang nanonood ng movie. Love, pag nagkahiwalay tayo, anong gagawin mo? Mahina pero sakto lang na marinig ng binata. Don't say that. Hindi tayo maghihiwalay kaya huwag mong sabihin yan. Napabuntong hininga si Samantha habang nakayakap kay Victor sa upuan. Nagdaan pa ang mga araw hanggang sa isang araw. Thank you, ito na ang kabuuan ng bayad ko sa'yo. Ibinigay na matandang Don ang sobre kay Samantha, pero nag-aalangan si Samantha na tanggapin yon. Hindi ko na po matatanggap yan, Don. Tama na po yung ibinigay mo sa akin. Sobra-sobra na nga po yun. Tanggi ng dalaga kay Don George. No, iha, tanggapin mo na ito. Hindi ito bayad sa'yo. Pasasalamat ito na nagtagumpay ka para paibigin si Victor. What did you say? Na binayaran mo siya para paibigin ako. Galit na sabi ni Victor, kaya parehong natigilan si Don George at Sylvia sa biglang pagdating ni Victor. Love, mahinang bigkas ni Samantha. Answer my question. Binayaran ka lang ba ni Lolo para paibigin ako? Baka sa boses ni Victor ang panginginig at galit. Binayaran niya lang ako para paibigin ka, pero hindi ko yung ginawa dahil binayaran lang ako ng lolo mo. Ginawa ko yun dahil mahal kitang totoo. Mahal kita, Victor, umiyak na sabi ni Samantha. No, you didn't love me. Era lang ang minahal mo at hindi ako. Gold digger ka, galit na sabi ni Victor sa dalaga.
Mabilis na lumapat sa mukha ni Victor ang kamay ni Samantha, at kaagad na naman humawak doon sa lakas ng sampal ng dalaga. Masama kaagad ang tingin na ipinukol ni Victor kay Samantha, pero bale wala lang ito sa dalaga. Wala kang karapatan na tawagin akong gold digger. Dahil kahit kailan hindi ako magiging gold digger. Kung may nakuha man akong pera sa lolo mo, inaghirapan ko yun. Kahit mahirap lang kami, hindi kami tinuruan ng magulang namin para manloko ng kapwa namin. At ano sa tingin mong ginawa mo, ha? Hindi ka ba nanloko? Ano bang tawag mo sa ginawa mo, ha? Hindi kita niloko. Kahit kailan hindi kita niloko, dahil totoong mahal kita. Mula pa noon hanggang ngayon, mahal na mahal kita kaya ako pumayag sa alok ng lolo mo. Hindi lang dahil kay tatay kung hindi dahil din sa'yo, umiiyak na sabi ni Samantha. Dahil noon pa kita mahal. Sa tuwing nakikita kita sa tea, ay masaya na ako. Pero ni minsan, hindi ko hinangad na mapalapit sa'yo, dahil kontento na ako sa tea lang kitang makikita. Nagkataon lang na dito ako na masukan sa mansyon ng lolo mo, para maging isang katulong, para may maipadala ako sa magulang ko. I'm sorry kung nasaktan man kita, pero totoong mahal kita. Walang halong pagpapanggap ang nararamdaman ko sa'yo. Pero siguro nga hanggang dito na lang tayo. Hindi talaga akong babaeng para sa'yo, dahil ulap ka at lupa lang ako. Malayo agwat nating dalawa sa katayuan sa buhay. Kung nasasaktan ka man, mas nasasaktan ako, dahil una palang mahal na kita. Pinahid ni Samantha ang luha niya sa kabinitbit ang dala niyang bag. What now? Masaya ka na sa pinagagawa mo, galit na sabi ni Victor. Umalis sa mansyon ng mga Aguero si Victor, at doon ito dumiretso sa kondo, kung nasaan nandoon ang masasayang alaala nila ni Sylvia. Bro, ano ba yung pinaggagawa mo? Balak mo ba talagang siraan ang sarili mo? Hindi lang siya babae sa mundo. Marami pang iba diyan. I love her so much. Mahal mo pero sinaktan mo. Akalain mo ba namang sabihan mo siya ng gold digger? Kahit ang lolo mo naman palang nag-utos. Kung talagang mahal mo siya, bakit hindi mo siya sundan sa kanila, kaya naman nagmumukmok ka diyan? Ba't di mo siya habulin? Mahal ka rin naman niya, hindi ba? I don't know kung totoo bang sinasabi niyang mahal niya ako. Subukan mo nga kasi. Di ba kung mahal mo, maraming paraan. Kung ayaw mo naman, marami ring dahilan. Kaya kung mahal mo siya, gagawin mong lahat makita mo lang siya. Payo ni James sa kaibigan niya. Halos buwan na ang nakalipas mula nang umalis si Samantha, ay palagi na lang lasing si Victor. Habang ang lolo naman niya ay nagawa na rin ito ang dapat pa niyang gawin. Sa probinsya nila Sylvia ay nakangiti siya, habang hawak ang wheelchair ng kanyang ama. Maraming salamat, Ana. Kung hindi dahil sa'yo, wala na ako ngayon dito. Tay, mahal kita kaya huwag mo nang isipin pa yon. Malambing na sabi ni Samantha sa ama. Oo, o ang merienda ninyong dalawa, sabi ng ina ni Samantha. Itinulak niya ang wheelchair, papunta sa may maliit na mesa sa kanilang bakuran, at kinuha ang nakahanda na merienda nila. Nasa kalagitnaan pa siya sa pagkain, nang may humintong sasakyan sa tapat nila. Kaninong sasakyan kaya iyan? Ang yaman siguro ng may-ari niyan, mahina ang ani ng kanyang ina. Hindi na niya pinansin pa ang naturang sasakyan, pero nang lumabas doon ang may-ari ng kotse, ay kaagad na nanlaki ang mata ni Samantha, at lalo pang nanlaki ang mata niya nang makita niyang lumabas din sa sasakyan si Don George at Lily. Day, kaagad na tawag ni Lily sa kaibigan niya. Lily, anong ginagawa nila rito? Mahinang tanong ni Sylvia sa kaibigan nang makalapit ito sa kanila. Kasi, Day, ang Don kasing may gustong samahan ko sila rito, kaya ito kami ngayon. Mahinang sabi ni Lily sa kaibigan. Nakatitig lang si Victor sa dalaga, habang kausap ang kaibigan nito. Kumayat ng konti si Samantha, at wala na itong gamit na makiyup, at lalong lumabas ang natural na ganda nito. Kinausap ng Don ang magulang ni Samantha na masinsinan, kung ano ba talagang sadya nila doon sa kanila. Hindi ho namin alam kung may boyfriend ang anak namin, dahil wala naman ho siyang nasasabi sa amin. Tanging siya lamang ang makakapagdesisyon, kung gusto na ba niyang magpakasal. Kung papayag siya, wala naman kaming magagawa kung hindi ang suportahan siya, sabi ng ama ni Samantha. Kung ganun ay wala na tayong problema sa inyo. Basta ho ay maipapangako lang po ng apo ninyo, na hindi niya sasaktan ang anak namin, ay wala po kaming tutol kung yan po ang ikaliligaya niya. Sabi rin ng ina ni Samantha. Mabilis na nagkasundo ang magulang ni Samantha, at ang lolo ni Victor, habang sila'y di pa rin nagkakaayos. Walang kasing sakit ang sinabi mo sa akin. Sa tingin mo ba kaya pa kitang patawarin sa pang-insulto mo sa pagkatao ko? Galit na sabi ni Sylvia. Makikinig ka ba sa sasabihin ko o hahalikan kita? Mamili ka, banta ni Victor sa dalaga. Aba, may ganyan ka pa ngayong bantaan, ha?
Samantalang ikaw naman ang may kasalanan sa ating dalawa. Hindi na naituloy pa ni Samantha ang sasabihin niya nang hapitin siya sa biwang ni Victor at agad na siniil ng halik. Hindi nakagalaw si Sylvia sa ginawa ng binata, habang ang mga magulang nila ay napatawa na lang sa dalawa na nag-aaway. Naiiling na nakatingin si Don George sa apo niya dahil sa ginawa nito. Ay sus, may pinagmanahan ka talagang bata ka, mahinang sabi nito. I missed you. I really missed you, pabulong na sabi ni Victor habang yakap na ang nobya niya. Wala nang nagawa pa si Samantha kung hindi ang pakinggan ang sasabihin ng binata sa kanya. Thank you sa lahat ng ginawa mo lalo na sa pagsampal mo sa akin. Sobrang sakit nun kaya hindi ako papayag na wala yung kapalit. Nakangiting sabi ni Victor, habang napanganga naman si Samantha sa sinabi ng binata. First of all, sorry kung nakapagsalita man ako ng hindi maganda sayo. Sobrang pinagsisisihan ko yon kung bakit ko ba yun nasabi sayo. Siguro'y dahil lang sa sobrang galit ko, kaya ako nakapagbitaw noon sayo. Pangalawa, alam kong mahal mo ako, sadyang pinangunahan lang ako ng galit ko at pangatlo. Alam kong sobrang gwapo ko, kaya huwag mo akong titigan ng ganyan. Nakangiting sabi ni Victor, kaya kaagad na napakurap si Samantha habang nakangiti naman si Victor sa kanya. Ang yabang talaga, bulong ng dalaga na dinig naman ni Victor. Kaagad na niyakap niya ulit ang dalaga at pinatakan ng masuyong halik ang noo at ulo niya. Tunay na mahal ni Samantha at Victor ang isa't isa, kaya mabilis na napapayag niya ang dalaga na magpakasal na sila. Talaga bang hindi ka nagalit sa akin? Sinabi na sa akin ni Lolo ang lahat at naintindihan ko na kung bakit mo nagawa, yon kaya wala kang dapat na ipag-alala. Nakahinga naman ng maluwag si Samantha sa narinig mula sa binata. Kaagad na ikinasal si Victor at Samantha sa probinsya. Sobrang tuwa naman ni Lily nang gawin siyang bridesmaid ni Samantha at ang konsorte niya ay si James na panay ang kulit sa kanya. Matapos ang kasal, lumipad patungong Singapore ang dalawa para sa kanilang honeymoon. Alam mo noon, sa tuwing nakikita kong mukha mo sa TV, sobrang saya ko na at inaamin kong pinapangarap nga kita. At hindi ko naman alam na magkakatotoo, palalang imaginasyon ko. Mahinang sabi ni Samantha habang yakap siya ng asawa niya. Miu, hindi ko alam na magugustuhan kung matigas ang ulong kagaya mo. But I'm merely thankful na minahal kita dahil sayo. Nakita ko kung gaano kasaya kung ang kasama mo sa pagtulog mo ay ang taong mahal mo. I love you so much, my wife, pabulong na sabi ni Victor. Tunay na walang pinipili ang pag-ibig, mayaman ka man o mahirap. Kung titibok ang puso mo at kung kayo talaga ang para sa isa't isa gagawa at gagawa ng paraan ang tadhana para pagtagpuin kayong dalawa. Wakas. Tien Nanet. Sylvia, Nanetcnal ngi Gip Vic. Samantha Ira, Bien ka Sylvia. Lily Randolph, Gim si Ayu Yene Kuno Ma ang Bien Lon. Victor Don Faustino, Ng Nika Randolph ELCACNGTY. Don George Aling Maria, M. ka Sylvia. Helen Edwin, M. Trey ka Sylvia. Oliver Ryan, MTMKC ka Sylvia. Nina Darwin, Bien ka Randolph. James.